Maharap sa patong-patong na reklamong ilang opisyal ng DA na pinangalanan ng Department of Justice na sangkot umano sa smuggling ng sibuyas sa bansa. Babala naman ng ilang mambabatas, hindi lang pagsasampa ng kaso, dapat din silang mapatawan ng parusa. Si Alan Francisco sa detalye. Hindi lang sasampahan ng kaso, dapat ding makulong ang mga sangkot sa smuggling ng sibuyas sa bansa. Ito ang binigyang diin ni AGA Party List Representative Nick Briones. Talagang sila ay may kinalaman doon sa nangyari na ang presyo ng sibuyas ay naging 600 to 700 pesos per kilo. Napakaraming consumer ang ika nga ay nasaktan dyan. At alam naman natin na hindi dapat umabot sa ganung presyo. Pinangalanan na ng Department of Justice ang mga umano'y sangkot sa onion smuggling. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagsabi na ilang opisyal ng Agriculture Department at Bureau of Plant Industry ang sangkot sa irregularidad. Kasama rin ang isang multipurpose cooperative. We already have names of people who will be charged for hoarding under Section 5, Republic Act 7581. Ito yung Bonena Multipurpose Cooperative. So, Republic Act 3019 or Anti-Graphic Corrupt Practices Act. Ay meron din tayong dinidemanda dito. Ang pinakamataas dito, Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Christine Evangelista, Officer in Charge ng Agribusiness Marketing Service, Junibert de Sagon, Officer in Charge ng BPI of the DA, tsaka si Glenn Pangaliban. Ito yung dinademanda at kasama pa rin ang Bonilla. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng mga nasabing opisyal tulad ng hoarding, profiteering, paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 1319, falsification of documents, at inefficiency at incompetence sa kanilang trabaho. Sabi ni Remulla, patikim pa lang ito dahil marami pa silang mga reklamong pwedeng isampa at posible ring madagdagan pa ang mga pangalan. We're talking about years and years of records, congressional records, and the thousands of pages of transcript. So we have to dig through all of this. So far, ito yung aming, ito yung nakuha ng ating effort. Marami pa tayong pinag-aaralan na pwedeng i-charge na past officials and present officials of the DA, and other offices. Tinaas na namin kasi ang standard of evidence dito. We're not filing cases now on mere probable cause. Ang aming standard ngayon ay reasonable certainty of conviction based on the evidence available. Tiniyak naman ng kalihim na may hawak silang sapat na ebidensya para makarating ang reklamo sa korte at sa ombudsman. Sa ngayon, wala pang komento ang mga opisyal na nasampahan ng reklamo. Pero matatandaan na noong Agosto, naglabas din ng desisyon ng ombudsman sa parehong opisyal ng DA. Sinususpindi ang mga ito at gumugulong na ang investigasyon ng DOJ at NBI. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga kaso ay may kinalaman sa paglabag sa anti-graft at corruption dahil sa pagbili din ng mga sibuyas noon sa isang kooperatiba. Samantala, pinagbibitiw rin ni Representative Briones ang pamunuan ng Bureau of Customs. Baka mapalitan uli dahil nanguhuli lang pagka nagsasalita si Presidente at saka yung taga-DA nanguhuli. May isipin mo kaya yun, nakakahuli yung ibang agency, yung mismong custom, wala. Wala pang pahayag ang customs hinggil dito. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.